welcome to TDSI Forex Masterclass. Ngayong araw, isa pong OFW from Singapore ang aalamin natin kung ano ang naging journey niya inside TDSI Forex Masterclass. Here's Sir Lawrence Batuhan. Hi, Sir Lawrence! Hello po, good evening. Good evening po, sir. Sir, can you please introduce yourself po? Okay, so ako po si Lawrence Batuan, isang OFW sa Singapore, working in IT industry. So, bale, OFW ako for 7 years now. And syempre, as an OFW, hindi naman tayo habang buhay na sa ibang bansa para kumita ng pera na hindi natin kayang kitain sa Pilipinas. So, naghahanap ako ng ibang means sa pag-earn ng pera even after umuwi ako ng Pinas pag magpo-for good na ako. So, sa paghahanap ko na yun, so may mga nakikita ako mga seminars about networking or other kinds of businesses. Pero kasi sa style ko ng pag-handle is sobrang micromanage in a way na gusto ko kontrolado ko lahat nung nangyayari, ayoko nang nagre-rely sa ibang tao. So, and medyo introverted din ako eh. So, as much as possible, no interaction at all. So, nung nakita ko yung stock market, actually yung girlfriend ko yung nag-introduce sa akin sa stock market. Ang ano niya dati, ang kwento niya sa akin is yung sa pag-i-invest. So, nag-start kami sa Call Financial. So, pag-i-invest ng mga stocks. Pero para sa akin kasi yung investing is more on pang long term. Pero kasi yung mga needs ko as an adult, syempre, medyo may mga kamahalan and may immediate, syempre, kasi kunyari, since nandito ako sa Singapore, kailangan kong makabili ng bahay, ganyan, and ma-stabilize yung, yung lifestyle ko, ganyan. So, nung nag-start ako mag-trade, as in, parang nagbabasa-basa lang ako sa internet, ano yung mga candlestick, ganyan. Tapos, ang dami ko rin nakikita sa social media na mga Facebook page, mga nag-aalok na mga trading courses, ganyan. Paano yung mga guaranteed wins, paano mo yung mga triple or quadruple your money, ganyan. So, syempre, as an OFW, parang andali kong nasilaw sa gano'n na, ay, kaya palang ganito, ganyan na magpapalaki ka ng pera na in a short amount of time. So, before naman ako nag-engage dun sa mga yon, parang nag-try muna ako sa sarili ko mag-trade. So, my trading journey started 2019. So, ang pinakaunang trade ko is actually an IPO, the KPPI na stock sa Philippines. So, parang parang wala akong idea at all na parang basta ko lang in-execute and luckily kumita ako ng ang initial trade ko nun is 100,000, tama ba? 200,000 pesos. And then, parang as beginners lang, kumita ako dun sa trade. So sabi ko, ganito lang pala kadali kumita ng pera sa pagtitrade. Kumbaga, maglagay ka lang ng malaking kapital, malaki din yung panalo mo. So parang yung mga sumunod na trade ko nun, parang aggressive ko nang maglagay. Kasi syempre, nakatikim ako ng malaking panalo agad, parang isip ko, madali lang pala to, kaya kong yumaman agad-agad. Iniisip mo na Tapos, easy money talaga in terms of oo, investing into the stock market. oo. So parang sabi ko, parang mapapaaga yung uwi ko nito kasi syempre kaya ko nang kitain yung sahod ko dito, ganyan. Pero medyo nagkaroon ako ng rude awakening dun sa sumunod kong mga IPO trades. Kumbaga, since naisip ko is pag sa IPO parang malakas yung kita kasi IPO ko unang nagka-gain. So yung mga sumunod na IPO, sinakyan ko rin. Ayun, unti-unting nasunog. So ayun, nag-search din ako sa Facebook. And then from there, so nung nakita ko yung style niya ng pagtuturo as in madaling maintindihan, sabi ko, ito na yung hinahanap ko na parang chance ko na to na merong sincere na magtuturo sa amin kung paano talaga yung tamang approach sa pagtitrade. Kasi hindi pwedeng yung parang tsambahan yung pagtitrade mo. Talagang para ka nagsusugal. And then, sa lahat ng mga TDSI students enrollment, dito na ako sa Forex Masterclass pa lang nakagraduate. Kasi sa sobrang busy ng schedule, kahit yung TDSI sa US tsaka crypto, hindi ko rin talaga nababantayan. And then, hanggang sa naglabas na itong masterclass sa Forex, sabi ko parang
nung nag-start na yung class, sabi ko, parang ganun, sobrang tagal nung nagmamaterialize nung mga setup, ganyan. So parang feeling ko, aba, okay to parang mas fit to sa akin na hindi ko kailangan lagi nagbabantay, pwedeng once a week lang ako mag-screen. And then, once na may mapasok na akong ah, forex pair, parang doon din nagkaroon ng, ang tagal ko naghihintay para mag-exit. Kasi, ang laki ng gain sa forex, ang laki din ng losses. So, parang doon talaga na-extend yung patience ko as a trader. Kasi, kumbaga, isa rin sa common cause ng mga losses ko dati prior to traders din, is yung pagiging impatient. Kumbaga, pag gusto kong, pag pumasok na ako sa stock, nisip ko, lilipad agad. Kumbaga, ako lang yung hinihintay. And then, kapag hindi nangyayari, parang naiinip ako, maya ako tinitignan. So, yun. Hanggang sa, yun nga, sinuwerte ako ngayon na-meet ko yung graduation requirement sa TDA, Forex Masterclass. So sir, from local trader ka to international trader, di ba? Apo. Na at ngayon nga is a Forex Masterclass. So for you, sir, what is Forex Masterclass? So, kasi sa TDSI meron ding Forex eh. So, ang para sa akin is yung sa Masterclass is more on sa swing trading na approach kay Forex. Kasi as an OFW, may pasok ako every day. So, hindi ko rin nagagawa yung TDSI na Forex. Yung daily na trading. Kasi hindi naman kami pwedeng mag-open ng trading platform sa office. Kumbaga, restricted yung mga ganon. So, nung na-introduce yung masterclass, parang doon ko na realize na mas fit sa schedule ko and mas masusunod ko talaga yung rules na sinet upon executing the strategy. So what is the difference between TDSI and the Forex Masterclass? I think sa TDSI is mas busy yung pag-approach sa trading kasi kumbaga yung strategies, although may similarity siya sa masterclass, para sa akin is yung availability ko as a student. Kasi sa TDSI, kailangan parang active ka daily sa pag-i-screen. Kasi ang daming stock sa US market. So, kumbaga parang ang hirap din na araw-araw mong i-screen yon para lang ma-avail makakuha ng possible na pwedeng pasukin. Pero sa masterclass talagang pwede mong hintayin kasi hindi ka naman din kumbaga hindi siya agad-agad ganun kumikilos. Pero kapag may na-tsambahan kang parang pasok dun sa strategy na tinuro sa amin, kapag naman namigay talaga si market, as in talagang namigay. Karamdam mo yung yung gain na binibigay sa'yo. Pero syempre, yung losses, Generous talaga ni market once talaga na nakapasok ka ng magandang entry. opo, tama. And Sir Lawrence, how was your experience dito sa masterclass? So, nung in-introduce tong masterclass, so swing trading siya sa Forex. So, ang in-assume ko is yung mga setup dito is siguro mga 3 to 4 days bago may lumabas. Pero hindi pala. So, mas matagal pa siya actually. So, ano pa rin nagkikick in pa rin yung part na naiinip ako. Pero sabi ko, kapag hindi pa rin ako graduate dito, nasa akin na talaga yung problema. Parang kung hindi ko susundin yung tinuturo, ano pang sense nung pag-enroll ko sa lahat ng mga courses na ino-offer? So talagang patience, napakahirap i-overcome as a trader. Kasi gusto ko laging may action, pero yung part naman na kailangan kong, yung sa TDSI, hindi ko rin naman makomit. Kasi nga, yung sa time constraint ko. So parang, para sa akin is, ito na talaga yung opportunity ko sa Forex Masterclass. So, here in Forex Masterclass pala, mas na-build yung discipline mo in terms of trading. Yes, yes. Kasi, kumbaga, nung nakita ko yung gains na, nasa account ko na parang, parang patience really pays off kapag sinunod mo ng tama yung approach, ganyan. Though, syempre, let your winners run pa rin kapag may pumasok na hindi yung porke may nakita ang specific na uy, malaki na yung gain ko, pwede na to. Parang ganun. So, habang kahit na-graduate na ako, syempre, na-experience ko pa rin yung difficulty na, yun nga, naiinip, ganyan. Pero since naabot ko na yung goal,
parang mas meron akong pinanghahawakan na just be patient, parang ganun. Kapag mamimigay si market, mamimigay yan. Wag mong madaliin, don't anticipate, sabi nga ni. So, yun lang. Yun talaga yung pinaka-lesson sa akin. So let's talk about your trades naman po. Can you walk us through dun sa mga trades that you've made? Of course, without revealing the pair po na tinrades mo and yung strategy na ginamit mo. So, nung nag-start yung Forex Masterclass, merong screening, parang pre-screening, kumbaga. Ano yung mga potential na pairs na possible na pasok sa strategy. So, syempre ako, since introduction ng masterclass yun, sabi ko, uy, parang okay pala to, may libreng pamigay si Ma'am ng mga pairs na pasok sa strategy. Syempre, yun yung initial reaction ko nun. So, may pinasok akong pair na pasok sa pre-screening niya, pero nag-go against yung trade na yon sa akin. So, malaki agad yung nabawas dun sa minimum amount na require sa amin para mag-trade. Sabi ko, ay, hindi pwede yung ganito ah. Kakasabi lang na huwag kang makikiride eh. Ganyan, parang go with your follow the strategy, ganyan. So medyo nag-stop ako noon for 2 weeks. Sabi ko, parang hindi para sa akin yung trade. Hanggang sa parang sinunod ko yung screening na pinapagawa niya sa amin. Gumawa ako ng sarili kong list para hindi na rin ako nag-i-screen ng lahat nung pinapakita niya sa live namin sa masterclass. So kumbaga kinonsolidate ko na yung mga class A, class B para yun na lang yung talagang titignan ko sa pag-i-screen everyday. Until such time na merong pumasok sa strategy na ginagamit namin. So parang sa akin, chance ko na yun. It's either parang susundin ko pa talaga yung strategy or ulitin ko na naman yung mistake na ginawa ko dun sa unang screen. So by that time, nung nag-execute ako nung trade, sabi ko, oh, pwede na to. Siguro try ko muna bumawi. So yung pagdating naman dun sa leverage, hindi ko siya talaga parang fully na-absorb pa nun. Na parang ang inisip ko lang is lower barrier sa pag-entry, sa pag-trade. Tapos nung may pumasok na sa setup, tapos nung pinapanood ko na yung result, sabi ko, ba't ang bilis tumalon nung kita? Ba't parang dumubli agad yung tinaya ko? So parang doon ko na-internalize na yun pala yung power ng leverage din sa pag-trade sa Forex. Talagang generous kung generous mamigay si market. So parang natuwa ako nun, syempre parang meron na agad naging outcome yung unang trade ko kahit na pambawi pa lang dun sa naging loss ko dun sa first trade ko. So bumalik ako dun sa account balance ko na 300 USD. Kasi 'di ba ang target sa amin is maka 300 USD net gain. Ayun, and then hanggang sa kumbaga doon sa pagti-trade ko rin sa pag-screen, napansin ko rin na kapag mayroong isang pair na pumasok sa strategy, usually parang sabay-sabay siya. Hindi siya isang pair lang na papasok. Kumbaga parang by group sila na sabay-sabay na pasok doon sa entry tsaka exit. Usually, depende na lang sa country. So, nung ko rin yun, nung natutunan ko rin yun, kapag nag-i-screen ako, pag may pinasok ako isang forex pair, nag-i-screen pa rin ako sa iba para makita ko na, para ma-prove ko yung theory ko na yun na, yun nga, by group silang nagsusulputan. Kasi, nung mga sumunod din na masterclass schedules namin, sessions, yung mga classmates ko, parang, ba't lagi silang halos sabay-sabay silang nakakapasok sa mga pairs. So yun, so nung parang na-prove ko yun, hindi parang mas na-excite ako lalo na sige, sisipagan ko pa mag-screen and then kapag walang papasok, talagang hihintayin lang. Hanggang sa February, ayun nga, so may sabay-sabay na pairs na pumasok sa strat and then sinuyate dun sa trade na reach ko yung requirement. So, bale, yung 300 USD ko na puhunan. Pinaka-net gain ko is 1,391 USD. Bali, yung nasend ko pong screenshot noon is parang yung part pa lang na na yung na-reach ko lang yung goal, yung 300. And then, yung the rest, cleanose ko na rin kasi may kailangan din akong bilhin, which is yung... How about bootcamp, sir? Did you take bootcamp 1 and 2 and how was it?
Ayun, yes, nag-avail ako ng bootcamp kasi uh, prior sa bootcamp class, may cases pa rin na pag may nag-go against sa trade ko, parang kino-question ko pa rin yung sarili ko, bakit ganun? Sinunod ko naman yung strategy. Ano pa bang kulang? Kumbaga, may part din na na-exhaust na ako na parang, ba't ganun? Nananalo ako tapos matatalo. Parang bawi-bawi lang lagi, walang nagiging progress, ganun. So, nung pagka-attend ko ng bootcamp, parang, syempre, doon ko rin na-realize na hindi lang naman ako yung nakakaramdam ng ganun as a trader kasi common siya eh. Kaya nga yung sa statistics na parang 99% or 90% ng traders is nagfe-fail is hindi dahil sa strategy. Kapag yung na-overcome ka ng emotions mo as a trader, then nasusunog yung port mo kasi panay revenge trade ka. So parang parang nagbigay sa akin ng more perspective pagdating sa pagte-trade. Na kung matatalo ka, it's part of the game. Kasi market is supreme eh. Kahit anong strategy pa yung gamitin mo, kung si market naman talaga yung nagde-decide at the end of the day kung mag-gain ka or maglo-loss, you have to accept talaga. And syempre, as a trader, hindi naman porke sinabing trader ka is 24/7 ka nang nasa market. Kumbaga, you really also have to find your own hobbies para hindi ka mayat maya sumisilip sa port mo kung gain na ba ako, ganyan. Kasi the more na makikita mong walang progress yung port mo, mas mas maghahanap ka pa ulit eh. Parang magti-trade ka kahit wala namang pasok sa strategy para lang masabi na may ginagawa ka kasi gusto mo makakita ng gain. So, yun. Ang laking tulong ng bootcamp pagdating sa perspective ko nga, sa approach ko pagdating sa mga failed trades and kung paano bumangon ulit. Though hindi pa naman ako nakaka-experience ng wipeout, so wag naman sana. Of course, being a TDSI student, for sure na never mo siyang ma-experience. Yes, Unless true. na napakatigas talaga ng ulo mo. Oo. Tama, tama. So sir, ayun na. As a TDSI Forex Masterclass student, mahirap bang mag-trade? Technically, kung magte-trade ka lang talaga, walang personal feelings or emotions involved, madali lang. It's talaga, it's a matter of, yun nga, yung prepared ka ba sa losses, prepared ka bang sundin yung strategy mo, mapa-gain or loss, parang trade objectively without, bias, ganyan. Mahirap siya kung hindi mo kayang i-separate yung, yung personal bias mo sa pagtitrade. Pero kung talagang manhid ka na, kasi syempre, hindi naman lahat na nag-i-start mag-trade is objective agad eh. Kumbaga, as they go on, doon na lang nagsosolidify yung parang mindset na magtitrade ako, I will follow my strategy, whatever the result is. And ang key talaga is ma-minimize mo yung losses. Kasi yung gains, hindi mo rin naman masusukat kung ilan yung ibibigay sa ni market eh. Basta sinusunod mo yung strategy. Ayun. So, mahirap, pero kapag nag-pursue ka naman, tinuloy-tuloy mo pa rin, along the way, matututo ka rin talaga. So Sir Lawrence, would you recommend TDSI Forex Masterclass for those TDSI student na hindi pa nakakapag-enroll sa masterclass? Definitely. So, as a TDSI Forex Masterclass student, I would definitely recommend this to my fellow TDS classmates na is looking for other opportunities to trade bukod sa US stocks, crypto, and para din dun sa mga katulad kong OFW lalo na parang gusto na mag for good, and this would be another means of income kapag na-master mo yung kung paano yung tamang approach sa pagtitrade. Ayun, ang message ko lang is always be willing to learn new opportunities. Grab lang ng grab. Definitely, there will be roadblocks along the way. So, do not be discouraged na lang sa kung ano man yung maging result. Parang embrace it as part of learning. Kasi kapag na-reach mo na yung point na parang hindi ka na kabado kapag nag-execute ka ng trade. Kumbaga, nakakatulog ka na ng mahimbing. That is the time that you will know na parang you made it already. Kumbaga, bonus na lang yung kita na yung mga gains mo na na-experience kasi discipline ka na eh. Kumbaga,
Yun lang. Just follow the rules and definitely your gains will follow. So, thank you so much po, Sir Lawrence. And once again, congratulations po. We're very proud of you na finally, di ba? Mas nauna ka pang nakagraduate sa master class. Yes. Kaysa sa TDSI. O, di Uh, ba? Do you have a final message, sir? Or Ayun, more power sa TDS and still looking forward po sa new learnings na i-offer sa amin. And ayun, hopefully continuous yung improvement. And parang ang pinaka-goal ko siguro is maging full-time trader after kong mag OFW. Yun. So, nagkaroon ako ng chance dahil sa TDS and yun lang. Sobrang maraming salamat sa opportunity. thank you once again, Sir Lawrence, sa pag-share mo po ng iyong experience here in TDSI Forex Masterclass. Once again, Sir Lawrence, isang OFW from Singapore.